na maging lalo pa tayong qualified, no? Tumanggap sa pagpapala ng Diyos. Ha? Why we are the favorite of God's. At sa una, ito po, favor. Acronym, bibigyan po natin, acronym. Favor. Yan. Faithful, yung letter A, faithful. Ito po sinasabi dyan, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Sino ba yung mga caregiver dito? Helper. Tatrabaho sa bahay, tatrabaho sa factory. Yan. May mga amo ba tayo? Oo, wala tayo may amo. Kasi, lahat tayo nagtatrabaho dito, may mga amo tayo eh. Maliban namin sariling business, di ba? Kaya ito po may mga amo tayo. Tapat ba tayo sa ating mga amo? Di ba? Eh, yung iba nga, sabi nila, tapat kami. Pero kung minsan, nagkakaroon sila ng pagnanasa o bisa sa puso na tumaas ang kanilang posisyon. Kaya kung minsan nangyayari, tapat kami, pero nagsisip-sip sila para maging ma-promote sila sa kanilang posisyon, di ba? Sa kanilang trabaho. Di ba? Sabi nila mga Pilipino raw, may lingkod sip-sip. Pero hindi naman lahat, di ba? Hindi naman mga Pilipino lang, taga-self-service, ganito naman linta. Di ba? Hindi naman linta. Kasi ang linta, pag dumikit sa mata, talagang, pag nagbitaw yan, sip-sip yung blood mo eh, di ba? Pero nakikita natin, na yung katapatan ay nasa bawat mga anak ng Diyos. Kasabi dito, di ba, ang katiwala kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon, maging faithful. Ngayon, dito sa lupa, tapat tayo sa ating mga employer, sa mga namamahala sa supervisor or manager, or mga supervisor natin o employer, ang nais ng Diyos, tayo rin po ay maging tapat sa Kanya. Amen? Yes. Yun po ang nais ng Diyos. Hallelujah! Kaya, ang faithful comes from a place of trust and loyalty. Loyalty. Ito po ay nakikita natin yung katapatan. Itong loyalty at saka faithful, parang yung faithful na ito magkapatid lang, di ba, no? Loyalty at saka faithful, yung katapatan. Kaya ito po nakikita natin, ay as a Christian, it is important to be faithful to God. Ito po ang kailangan sa Kristiyano, maging faithful sa Diyos. Amen? Kaya ito po nakikita natin na kahit leaders ka, elders, members ka sa church, no? Ito po yung tinatawag natin na ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating situation, no? Matangkad ka man, panda ka man, or payat ka, or mataba ka man. Sorry sa mga payat sa panda. Pero ang realidad, no, mga kapatid, same tayo. Pero ito po, hindi problema yan. Kundi ang importante, tayo po ay mga paborito ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Alam mo, pag paborito ka ng Diyos, talagang lahat. Minsan, di mo pa hinihingi sa Diyos, binibigay ng Diyos eh. Ako noon, sabi ng parents ko, ng nanay ko, kasi provide ng nanay namin eh. Pagdating sa kainan, pero may paborito siya. Pero pagdating sa kainan, yung paborito niya ako. Alam mo yung manok, di ba? Yung kinakatay, yung iwi sa amin, iwi. Iwan ko ang tawag sa Tagalog. Yung iwi ba? Yung doon dumadaan yung ano na manok. Yun ang paborito ko. Di ba? Iwan ko ang tawag sa Ilocano niyan, sa Tagalog. Pag nakain kami, hindi ako kakain yan pag hindi nakalagay sa plato ko yan. yung ano ng manok na yan. Alam na ng nanay ko, alam na ng kapatid ko, hindi na nila kukunin yan. Kasi pag kukunin nila, ibigay ng nanay ko sa iba, talaga hindi ako kakain. Tutampo ako. Kaya, yung pagkainan, nakasiperit na yan. Yung part ng manok na yan, para sa akin yan. Pero doon lang ako. Pero sa iba, wala na. Kaya nakikita ko, no, na ibig sabihin, iba-iba ang pagtingin ng magulang na maging paborito. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, hindi lahat ay pinakapaborito ka ng Diyos. Di ba? Pero kiniklaim natin na lahat na tumanggap ay saved, o ligtas at anak ng Diyos, pero mayroong special ang Diyos sa bawat mga anak niya. Di ba? Kagaya na Abraham ay sa kanjin of 12 tribes of Israel. Yan sila ay mga very close sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kanilang relasyon sa Panginoon na kung saan paborito sila ng Diyos. Amen? Kaya mukhang tahimik tayo ha. Mukhang hindi ka paborito ng Diyos. Sarap makinig. Praise God. Kaya ibig sabihin,
Ito po nakikita natin. Tingnan natin yung Matthew chapter 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ito po yung the parable of the three servant na binigyan ng Diyos, na binigyan ng isang master, isang Panginoon o amo, ang tatlong ito. Una, binigyan niya ng 5,000 salaping ginto. Yung pangalawa, binigyan ng 2,000 salaping ginto at ang isa, 1,000 salaping ginto. Bahala na sila kung anong gagawin nila. I-business nila. Tapos umalis yung nagbigay. Pagbalik, yung 5,000 naging 10,000. Yung 2,000 naging 4,000. Yung 1,000, natakot daw siya. At itinago niya at ibinaon. Sabi niya, narito ang 1,000. 1,000 pa rin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Master, sabi niya, ang mayroon ay bibigyan, daragdagan, ang wala kahit kunti sa kanya ay kukunin. Di ba? Kaya binigyan siya ng, ito po ang ibig sabihin ng Diyos, binigyan ka ng talent o anumang bagay ipinagkatiwala sa iyo, ingatan mo at palalaguin mo para sa glory ng Diyos. Kaya sa mga music ministry, kung anong talent, ministry na binibigay ng Diyos sa inyo, at kung yan ay pinagagamit nyo sa Diyos, hindi lang na dati ang parang song leader ka lang, backup singer ka, o nagpipili ka ng piano. Time will come that ang promotion is belong to Jesus. Siya nagbibigay ng promotion sa lahat ng mga anak niyang tapat na naglilingkod, sumusunod sa Kanya. At may ibig sabihin na, sinasabi ng Panginoon na, tiwala sa sayo, tapat ka, ginagawa ko yung pinagagawa ng Diyos. Faithful ka, ginagampanan mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya hindi abang buhay na, tingnan po natin mga nangyayari. Yung iba, back up. Sa ministry, naging song leader. Di ba? Yung iba, isa lang alam sa instrument, maraming alam. Like Brother Video, glory to God. Di ba? Kahit sa kanila, kahit pwede. Hallelujah. Song leader, back up, gitara, bass, lahat, pwede. Yan ang promosyon ng Panginoon, glory to God. Di ba? Kung ikaw binigyan ng Diyos ng talent at or gift na dapat mo ipagamit sa kay Lord para sa glory ni Lord, binabaliwala mo doon sa taong interesado at mayroong katapatan para mapagamit sa Panginoon, yung talent, yung gift, yung wisdom niya, ibibigay ni Lord doon. Pagkat niya parang, sabi mo, hindi na ako marunong mag-gitara. Di ba? Hindi na ako marunong mag-piano Dahil sabi nga doon, di ba, sa parable na yun, yung kahit punti sa kukunin, bibigay sa mayroon, bibigay doon sa 5,000 salaping ginto. Dahil nakita na, sinunod niya ang master. Tinupad niya. Ibig sabihin, hindi natulog. Hindi nagliwalo. Nawamasya, kundi, yun ay ginawa niya. Kaya tayo po, kung ano ang ministry na pinagagawa ng Lord sa church, gampanan natin na mayroong katapatan. Bakit? Hindi naman tayo nagsiserve sa tao kay pastor. Nagsiserve tayo sa Diyos na buhay, na siya pumili at tumawag sa atin at nagbibigay ng katimpala at promosyon kung ano man ang kalalagyan mo ngayon. Amen? Kapuri po ang Diyos, mga kapatid. Kaya ito po nakikita po natin na sabi nito, well done, you good and faithful servant, said his master. Kaya sino po ang master natin? Si Jesus Christ. Di ba? Sino ang pinaglikuran? Si Jesus Christ. Siya ating Savior, provider, healer, shelter, refuge. Lahat na sa Kanya lang. Kay Kristo Jesus. Kaya ito po mga kapatid ay kahit sa church, kahit nasasabihin mo, ay, lang ako dyan sa church tagalinis lang ako Huwag mong lalangin. Taga-linis ako ng upuan, taga-map ako ng sahig. Yan ang trabaho ko Huwag mong lalangin. Dito sa church, sabi ko sa inyo mga kapatid, pastor ka man, elders ka, members ka, pantay lang yun sa kay Lord. Amen. Pantay lang yan. Kaya sabi mo, naglilinis lang ako Taga-punas ako ng upuan sa church Taga-entertain ako sa mga bisita Taga-map lang ako Huwag mong lalangin. Lahat yan ay kahungkit sa harapan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Kaya ito po, mga kapatid, time will come, na kung iyan ay
tayo nakikita ng Lord ang sigasig natin, ang kasipagan natin, all out sa pagsiserve sa Panginoon, ay itataas ka ng Diyos. Itataas ka, kapatid. Baka darating ang panahon, hindi ka lang isang leader, hindi ka maging preacher, hindi ka maging teacher sa church. Baka ikaw pa maging leader ng probinsya ng Quebec eh. O baka maging Prime Minister ng Canada eh, lalo ngayon nag-resign si Trudeau, di ba? Totoo, pero in reality, di ba? Wala imposible sa God. Amen. Nothing is impossible to God, all things are possible. Ang di magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen. Kung paano ang langit, ang bituin, ang buwan nakabitin sa langit, sa taas, pero di nahulog, sinong lumikha? Sinong may gawa? Ang Diyos. Eh yan ang posisyon, di kaya bigay ng Lord. Alam mo, tingnan po natin kahit si Joseph, di ba? Si Joseph, ano ba si Joseph? Anak ni Jacob, di ba? Nung paborito siya ni Jacob, si Joseph, sa ang dami nilang magkapatid. Dahil sa kanang silos, ano ginawa ng ibang kapatid? E binintay na sa negosyante sa Egypt. Hanggang sa nakulong si Joseph, no? Dahil doon sa kay Potiphar na siyang sundalo sa kaulang opisyal, ay nakagusto yung wife, tapos ayaw ni Joseph na magkasala, gumawa ng isyo na gusto daw siyang repeat. Kaya ngayon, pinakulong siya ng sundalong opisyal na tagapamahala doon sa kanyang tahanan. Nakulong siya. Ano nangyari kay Joseph? Doon sa kulungan, naging mayoris, leader sa lahat ng mga preso doon. Hanggang sa mayroong dreams ang Haris King Pharaoh, hindi alam ng mga salamangkiro, mga magician, kung ano ibig sabihin ng dreams na yon, na magkaroon ng drought sa lugar na yon. Ngunit sino lang nakaalam? Si Joseph, kaya tinawag siyang Joseph the Dreamer, di ba? Ano nangyari kay Joseph? Hanggang sa na-promote si Joseph, naging governor ng Egypt. O dito sa Canada, kung maging leader ka dito sa buong Quebec, baka mawala na yung French. Baka lahat ng salita ng English, wala nang school na French. Tagalog na lahat. Baka Tagalog na lahat, baka Tagalog na ano dito. Baka palayasin tayo, mag-Tagalog na lahat eh. Di ba? Pero nakikita natin, di ba? Yung promosyon ng Diyos, basta nandyan yung ating katapatan. Di ba? Like sa life ni Joseph, naging governor ng Egypt. Amen? Amen. Kaya ito po ay ang Diyos ang magtataas sa bawat isa sa atin. Kaya ito po nakikita po natin na ang Diyos lamang ang may alam sa lahat ng laman ng ating puso, lahat ng design ng ating puso. Kaya ito po mga kapatid, ang next po ay active. Active. Yan, 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghirap para sa Kanya. Our labor, your labor is not in vain. Hindi nasasayang. Amen. Kaya maging masipag tayo. Huwag tayong matitinag. Be strong in the Lord. Stand firm. Ano man ang ating mga karanasan, experience, mga trials, mga circumstances, mga testing sa ating mga buhay. Tayo po, stand firm. Tayo po ang pagkatag at huwag matitinag. Sapagkat yamang alam natin, hindi nasasayang ang ating paglilingkod o pagpapagamit sa Diyos. Amen? Amen. Kaya ito po, hindi sitwasyon ngayon ang mga pagpapatigil sa ating pag-serve kay Lord. Sa ngayong panahon, maging masipag tayo ang active. Dapat bakit sinabi nito maging active tayo? Alam niyo mga kapatid, because we are in the last days. Ito na muling araw. Sabi nila, pagbabalik na ating Panginoon sa Kristo, wala nang next generation eh. Di ba? Ito na yung last generation. Sinasabi ng mga Bible scholars, lahat ng mga ginagamit ng Diyos, na ito ng last generation. Kaya ito po mga, hindi natin alam kung kailan darating si Kristo. Maaari pa mayang gabi o bukas, di ba? Eh kung tayo, nagiging easy gulaki tayo, kung ano ang ginagawa natin, talagang pag naiiwanan tayo, di ba? Kaya ito po ang nais ng Panginoon, maging active po tayo mga kapatid. Ano po ang nais ng Panginoon, maging active tayo? Kaya nakita po natin ano ang mangyayari sa mundo o mga challenges sa buhay. Ito po, dapat po active tayo sa paggawa sa Diyos. Naging active ba tayo?
Ano bang ministry ni Lord na binibigay sa atin? Kung wala kang ministry, sabi mo kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng ministry at pag-amin mo ko para sa iyong glory, O Lord God. Hallelujah. Hindi naman tayo active na maging tagabutas ng upuan, di ba? Hallelujah. Ang titibay ng mga upuan natin, eh. Di ba? Kaya alam nyo kapatid, ito po nakikita natin, na tayo po, dapat active tayo sa paggawa sa Diyos, active sa prayer. Di ba? Active tayo sa panalangin. Sino bang nalangin to everyday? Di anay. Amen. Maging active tayo sa prayer. Kagaya ng Friday night time for meeting Bible study, dapat maging active tayo, kapatid. Hindi lang yung active na vulkan sa atin. Di ba? Delikado yun. Dapat maging active tayo para sa gawain ni Lord. At hindi lang yung active sa prayer, sa gawain ni Lord, maging active tayo to read the Bible. At hindi lang sa pagbasa ng Biblia, active tayo para pumunta sa church every Sunday. Kaya para pakamit ang Diyos dahil nandito tayo ngayon. Active tayo. Diba? Na salit lang. Sabi mo, ay, medyo pagod ako, nag-praise call ako, may work ako. Pero dito ka ngayon para kay Lord. Hindi sa tao. Di ba? Kaya, kung pagod ka, sarap matulog eh. Di ba? Sarap matulog. Masarap doon sa apartment, doon sa tiraan. Sarap. Oh my God. Pero at least tayo, nagbigay tayo ng panahon kay Lord. Di ba? Kaya natutuwa si Lord. Hindi lang si Pastor, pati yung ang ating Panginoong Kristo. Natutuwa sa bawat isa sa atin. Kaya ito po mga kapatid, Galatians 6 verse 9 and 10. Ano po sabi dyan? At huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Brothers and sisters in Christ, no? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos na gawin natin mabuti, gawin natin. Di ba? Yan po ay nakikita ng Diyos. Kung halimbawa, nandyan ka sa Tim Hortons, sinasabi ng Diyos, anak, total, tumanggap ka sa akin, ligtas ka, kung anong natutunan mo sa akin, i-share mo naman. Di ba? Kaya yan, kabutihan yan. Di ba? Lahat, basta mabuting ginagawa mo, walang against ang government. At higit sa lahat, ang Diyos na buhay ating Panginoon Kristo, walang against ang Diyos kapag mabuti ang ginagawa mo, lalo sa mga kapatid kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya ito po, at nakikita po natin, habang maliwanag pa ang iyong mata, ang mata mo, makapagsalita ka, patuloy serve kay Lord. Ha? Patuloy serve kay Lord, kapatid, at sabihin mo, itudo mo na ang pag-serve kay Lord. Sabihin mo sa katabi, itudo mo na, kapatid, ang pag-serve mo kay Lord. Walang pagpipigilan. Walang pagpipigil ang pag-serve. Tudo mo na. Kailan ka mag-serve na, itudo mo na kung nakatungkol ka na. Kumusta na po? Di ba? Hallelujah. Nakahiga ka na, nakadilat mata mo. Yun ang pag-serve kay Lord. Wala na. Stolen, di ba? Habang malakas ka, may hininga ka, may buhay ka, may lakas ka, itudo mo na ang pagsiserve sa ating buhay na Diyos. Amen? Kaya pala natin na Diyos. Hallelujah. Kaya ito po ang active life producing or involving action or movement. Ito po dapat ay gumawa tayo. At ito po mga kapatid, next, yung letter B, victorious. Yan. 1 Corinthians 15 verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Magpasalamat tayo, huwag tayo makalimot. Di ba? Kung minsan, nakakalimot tayo ng mga natatanggap tayo sa Diyos na dapat ipagpasalamat sa Diyos sa nakakalimutan natin ng Diyos. Huwag tayong makalimot sa pagpasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan ng katagumpayan through our Lord Jesus Christ. And Philippians 4:13, ano po siya sabi? Ang lahat na ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Kung minsan binigyan ka ng ministry sa church, ay pastor, sister, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Pero ano sabi ng Biblia? Di ba? I can do all things. Di ba?
Sa magitan ng kapangyarihan na kay Kristo Jesus na pinagkaloob sa atin, ay magagawa mo. Hallelujah. Ano bang mahirap na mga bagay na hindi natin kaya gawin kung tayo'y kay Kristo Jesus? Ha? Mga kapatid, nakikita natin, kaya natin gawin yan dahil kay Kristo, alang-alang kay Kristo. Amen? Kaya ito po, 1 John 5:4. Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa magitan ng pananampalataya. Amen. Our faith in Christ, naging matagumpay tayo. Hallelujah. Kaya nang po ang nais ng Diyos, yung magkaroon tayo ng pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang lahat ng lumalapit sa Diyos, dapat magkaroon ng pananampalataya sapagkat ang nag-aalinlangan ay hindi nalulugod ang Diyos. Hindi natutuwa sa mga taong nag-aalinlangan. Yung mga taong negatibo, hindi natutuwa. Ang nais ng Diyos, tayo always think positive, words positive. If your heart, your mind, your mouth is right, ano bang mga bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa'yo, lahat ay ibibigay ng Diyos. Hindi mo pa ihingi sa Diyos, ay ibibigay ng Diyos sa'yo, brothers and sisters. Di ba? Naranasan po ba natin yan? Na hindi pa nga natin hiningi, hindi pa natin nabanggit, ibinigay na ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ito po, 1 John chapter 4 verse 4. Mga anak, kayo ngayon sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritu na sa inyo ay mas makapal kaysa Espiritu na sa mga makasanlibutan. Ano bang Espiritu na tanggap natin? Ano bang Espiritu na sa atin? Ang Espiritu ni Kristo ay suma sa atin. Mas makapangyarihan kaysa mga Espiritong nandito sa sanlibutan. Ibig sabihin, mayroon tayong power, mayroon kapangyarihan through the power of the Holy Spirit, the name of Jesus, na tayo po ay maging, we are a victorious Christian life. Matagumpay ng mga anak ng Diyos. Hindi yung defeated. Hindi na pag dumating ang problema, iiyak-iyak ka sa tabi. Di ba? Kundi lumalaban ka. Laban! Go! Move forward! Di ba? Forward! Go! Bilang anak ng Diyos, hindi yung tumatalikod. Di ba? Sabi nga ni Andres Bonifacio di ba? Ang tapang na tao, hindi tumatakbo. Ibig sabihin, pag kunting problema lang, kunting pagsubok, kunting mga nangyayari, ay ayaw na pumunta sa church. Di ba? Tumatalikod na. Si Andres Bonifacio, itakla yun, pero hindi tumatalikod, di ba? Lumalaban talaga. Kaya sabi si Andres Bonifacio ay hero, bayanan nga sa Pilipinas, na matapang na hinarap yung kalaban. Kaya tayo, ang mga anak ng Diyos, ay hindi tumatalikod. Amen? Lumalaban, umarap, para sa pagsiserve sa Diyos. Amen? Kaya yan po ang nais ng Diyos sa bawat sa atin. Na tayo po ay maging matapang sa pagsiserve sa Diyos. Ano man ang ating maranasan sa kasalukuyan maging sinarap, still serving God. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. At ito po, tayo po ay maging matagumpay. Ang next po, letter O, obedient. Obeying or willing to obey. Ito po, Acts chapter 5 verse 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Alam po natin mga kapatid, kapag sa tao ka sumunod, it is a curse. Curse pa yan. Pero kapag sa Diyos ka sumunod, it's a blessing. Amen? Pagpapala po yan mga kapatid, kapag sa Diyos ka sumunod, brothers and sisters. Kung kiniklaim mo na anak ka ng Diyos, tumanggap ka kay Kristo at anak ka ni Kristo, that means, ikaw ay, nandoon po yung pagsunod at pagtitiwala mo sa Kanya. Kung sa tao, kapatid, talagang ang tao limitado. Kung minsan nga, ang tao, kahit sabihin mo, ay mayaman yan. Lang ka sa Kanya yan. Kung minsan ka, bibiguin ka di ba? Pag lumapit ka, mabibigo ka, masasaktan ka lang. Pero kung lumapit ka kay Lord, it is a blessing. Hindi ka masasaktan sapagkat ang Diyos na tinanggap mo ay paborito ka ng Diyos at kayang ibigay anuman ang iyong pangangailangan, kapatid. Di ba? Dahil ang Diyos galing sa unlimited God. Walang limitasyon. Ngunit ang tao ay mayroong limitasyon. Hallelujah. Glory to God. At ito po, Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Kung susundin niyo aking sinabi, tatamasahin ninyo ang aning lupain, ngunit kung susuway kayo at mag-iimagsik, tiyak na kayo mamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Sino ba nagsalita dyan? Ang Diyos si Yahweh, ang God. Na kapag ikaw
ay susundin mo ang lahat ng mga ipinangangaral sinasabi ng Diyos, ay ipapa-experience sa'yo ang kasaganaan. Sa iyong lupain, mag-aani na maraming ani kung farmer ka man. Fruits or vegetable na yan. Ano ang klaseng tanim? Pasasaganain ng Diyos at ma-experience mo yung kasaganaan na yan, brothers and sisters. Ngunit alam nyo, kung ikaw ay hindi susunod, susuway ka, maging rebelde ka, yan po, sabi rito, mamamatay. Sabi nga rito sa kanyang salita. It is a curse. Kaya, ito po mga kapatid, dito hindi ka farmer. Hindi ka nagtatanim ng gulay o hindi ka nagtatanim ng mga fruits. Dito nagtatrabaho ka sa kumpanya, sa bahay. Nagtatrabaho tayo sa opisina. Yan po, kapag tayo sumunod sa Diyos, hindi tayo susuway, ipapa-experience Lord ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung tayo man, caregiver, helper, factory worker, o anuman, o may business tayo, ipaparanas, ipa-experience ng Diyos ang kasaganaan sa lahat ng ating mga trabaho, lahat ng ating mga ginagawa. Kung tayo'y sumusunod sa Kanya, hindi sinusuway ang kalooban ng Diyos. Sino ba ang gusto ng ganun? Hallelujah. Mukhang natahimik ka. Mukhang wala. Ako gusto ko yun. Ang 1% gusto ko yun eh. Di ba? Na kahit sa lupain, business, trabaho, anuman, sabi na parang pangako ng Panginoon eh. Promise ni God dyan. Pangako niya, tatama sa inyo ang anin yung lupain. Di ba? Ipapa-experience ka sa ganaan. Di ba? Kapag may talim ka, ibig sabihin natikman mo, ang sarap pala ng aking tanim. Pinapapala ng Diyos, pinasasarap niya. Dati maasin to, ngayon matamis na. Dahil pinapapala ka ng Diyos dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Amen? Kaya ito po makita po natin, pag nakubi ka sa Diyos, is a blessing, pag hindi, is a curse. Hallelujah! Pag nakubi sa Diyos, maraming blessing. Ang blessing, ano po nangyayari? Ang blessing, humahabol sa'yo, sumasabay sa'yo, at nag-overtake pa sa'yo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Di ba? Ano yung pagpapala ng Diyos? Hallelujah! Glory to God! Yan po mga kapatid, more surprises pa ang blessing. Na yan po ay yung higit pa doon sa ini-expect natin. Na ini-expect natin, ito lang yung blessing. Ngunit, mas higit pa pala doon ang ibibigay ni Lord na pagpapala. More surprises, blessing na ating matatanggap mula sa Kanya. At ito po, next po, brothers and sisters, responsible. Letter R, responsible. Yung figure na yan, last, responsible. Ito yung responsible na ito, having an obligation to do something. Hallelujah. Kaya ito po, dapat po nating gawin po ang mga obligasyon natin, responsible natin, lalo sa gawain ng Panginoon, dapat nating gawin, brothers and sisters. Diba? And Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kahit habang kayo humahayo, gawin niyong alagad po ang mga tao sa lahat ng bansa, bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan niyo sila sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Praise God, napaganda po ang mensahe ng Diyos. Kaya ito po mga kapatid, lahat na tumanggap kay Kristo dapat gawin ang pag-share ng Word of God. Amen? Sino ba nagbabahagi nito? Kasama sa trabaho, kasama sa apartment, kahit saan lugar dyan, may pagkakataon. Sino ba ang nagbabahagi ng Word of God? Sino ang si-share tungkol kay Kristo sa kaligtasan? Honest po. Sino ang si-share? Sa Facebook content ko. Oo. Walang kahit saan. Walang kahit sa Facebook, kahit saan. Pwede mag-share. Sa Facebook. Amen, praise God. Salamat po sa mga kamay niya, mga kapatid, na ginagawa niyo mag-share ng Word of God. Alam niyo kahit saan pwede mag-share ng Word of God. Ako sa airplane, pag may chance na walang headset, yung katabi ko, nagsishare ako. May mga pinatanggap ako sa airplane. Doon, sumasakay ko ng barko, yung galing man ako Mindanao, nagsishare ako ng Word of God. Nung sa Hong Kong ako, sa Park Island, dumaan ako doon sa isang pastor na Mindanao, yung Church of God pastor doon. 15 days ako doon. Nagbibigay ako ng tracts, nag-evangelize ako doon sa Park Island. Tuwing hapon. Mga helper doon, mga Pilipina doon na nandoon, nagtatrabaho. Mga Pilipino. Tapos doon sa Blackman. Nagbibigay ako ng tracts doon, nagsishare ako ng Word of God. Hallelujah. Doon sa Hong Kong.
15 days. Tapos 4 days, ang balik mo galing Abu Dhabi tsaka Dubai. Kaya yan po, kahit saan ka pumunta, pwede mong gawin, brothers and sisters. Kamag-anak mo, pamilya mo, mahal mo sa buhay, kasama mo sa apartment, kasama mo sa work, dapat mo natin ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag natin sarilinin ang kaligtasan. Amen? Kung talagang ayaw pa, ipanalangin mo, araw-gabi, sama mo sa panalangin, upang tumanggap kay Lord. Yan po mga kapatid. Ito po, huwag natin dapat i-share sa iba. Sabi ng isang preacher, pag hindi mag-share ng Word of God, ang church, mabuti pa i-close ang church dahil useless lang. Di ba? Useless lang tao pag hindi mag-share ng Word of God. Hallelujah. Ganito, wala na tayo na mag-share. Hindi useless sa natin. Di ba? Sayang yung rin na binabayad. Kaya napakahalaga, no? Tumanggap tayo na walang bayad, dapat magbigay tayo na walang bayad. Amen? Kaya po, na-save ako. May nag-share sa akin ng Word of God sa pastor. Kaya walang siningil sa akin. Kaya ako, ginagawa ko rin na walang bayad. Kaya ito, yung plano ko, before pandemic, siguro mga 4 years, 5 years akong nag-full time sa church. No, nag-full time ako. Ilang building na nilipatan natin, nag-full time ako. Ang ginagawa ko, nag-evangelize dito sa Putis Plaza sa food court at dyan sa Tim Hortons sa Van Horn. Lahat, nag-share ako ng Word of God dyan, araw-araw yan. Tapos, nagbibigay ako ng trucks. Yan, ginagawa ko. Kaya ngayon dahil wala akong work, may purpose ang God, sabi ko, ibalik ko to. Na mag-share ako ng Word of God, dyan ulit sa Tim Hortons at dyan sa food court sa Putis Plaza at mag-o-order yung ating leader sa relationship at iba pang mga kapatiran ng trucks para ipamigay natin. Kaya ito po, kung sino ang gustong mahasa sa evangelism, pwedeng sumama, pwede kong pasyarin. Pero dito sa church, gusto ko rin magturo about evangelism. Kung sino ang gusto matuto, kung may time ang bawat isa. Kasi may turo ko rin noon, pero hindi natapos dahil nga sa nangyari noon. Kaya ito po ang aking mensahe ng Diyos na nais ng Panginoon na matuto tayo, no? Sa evangelism, sa pag-share ng Word of God. Kung may mga encounter tayo, kaibigan natin, mag-anak natin, marunong tayo kung paano natin i-share ang Word of God about salvation. Amen? Kaya ito po ay ating gagawin at ito po sinasabi nito, the passion for the lost. Ito po yung the passion for the lost. Yan ang last will ni Lord sa atin bago siya pumunta sa heaven. Yan po, last will ni Lord yan. Nung bago siya pumunta sa heaven, yan ang sinabi niya. Yan ang inutos niya. Hindi po si Trudeau na utos yan, hindi si Pastor. Si Lord, ang ating Panginoong sa Kristo na utos yan. Di ba? Na ito po sinasabi niya, na kung saan ay, bago siya pumunta sa heaven, go and make disciples. Yan, sinabi niya. Umalis kayo, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tinuturuan niyo. Kaya ang tanong ngayon, may dinidisciple na ba kayo? Kahit isa? May tinuturuan na ba kayo? Oo, tatahimik ako. Churo tayo ngayon na. Tatahimik ka. May dinidisciple na ba tayo ngayon? Kahit sa Facebook, kung may dinidisciple ka, kahit saan, na sinishare mo yung Word of God, binabagay mo, tinuturo mo. Di ba? Para nga sa lumago. Di ba? Sabi nito, go and make disciples. Kaya ito po mga kapatid, kung hindi passion for the lost ang ating ginagawa sa church, ano po? Kung hindi po passion for the lost ang ating ginagawa sa church, ano po? Ano ang gagawin ng church? We just lost our purpose. Yan po, mawawala yung ating pakay. Ano ba ang ating pakay? To win more souls na mag-serve sa Panginoon sapagkat dating ang panahon ang Panginoon magbibigay ng gantimpala sa bawat sa atin. Di ba? Kung yan ay ginagawa natin. At sinasabi rito, we lost the meaning. We lost the meaning of existence. Existence ano ba? Yung tinatawag na pag-iral. Kung ano ang iniiral natin. No? Sa bawat isa sa atin. Ha? Kaya ito po, yung passion for the lost. Sa bawat isa sa atin, kapatid. Mayroon mang benepisyo o walang benepisyo. Yan po mga kapatid ay hindi yun ang issue. May benepisyo man o walang benepisyo, hindi po yun ang
issue ang importante kasi passion yun. Di ba? Passion ng bawat isa sa atin. Na ang ating desire na ating mga puso na maibahagi si Kristo Jesus at ang kaligtasan para sa mga taong naliligaw ng landas. Di ba? Kaya ito po ang nais ng Diyos na gawin natin ang 5 bagay na ito. Yung favor, faithful, at saka yung next ay active, di ba? At ang letter B, ang victorious, at ang next po, obedient, ang last po ay responsible, at purihin ng Diyos at tayong lahat ay tumayo po. Amen.